Mababasa ang kolumn ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong sa Remate. Ang inyong call nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong. Hindi lang pang-radyo, pang-dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number 1 pahayagan ng Global Pinoy. Buong linggo mababasa ang kolumn ni Dr. Ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. PBBM ipinag-utos ang mas mabilis koordinasyon solusyon sa problema sa baha. Inatasan ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang concerned government agency na magpatupad ng mas malawag, mabilis at magkakaugnay na solusyon upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Secretary Vince Dizon, malinaw ang direktiba ng Pangulo na kailangan pabilisin ang mga hakbang laban sa pagbaha habang sabay na binubuo ang mga pangmatagalang proyekto na hindi lamang nakatuon sa isang lugar, kundi isinasang-alang-alang ang buong daluyan ng tubig, drainage system, ilog, pumping station, coastal areas at mga flood-prone communities. Sinabi ng kalihim na hindi maaaring asahan ang agarang solusyon sa problemang ilang dekada ng kinakaharap ng bansa. Gayunpaman, iginiit niyang hindi nangangahulugan dapat mabagal ang pagkilos ng pamahalaan. Kasabay nito, binigyan diin ng DPWH na mas mahigpit ng isasagawa ang koordinasyon sa mga local government unit, ang LGU, bago ipatupad ang mga flood control project. Layunin nito matiyak na ang mga itatayong infrastruktura ay tugma sa local drainage at flood management master plans at hindi magiging hiwalay na kabuuan sistema ng isang lungsod o munisipalidad. At maging ang mga proyektong isusulong sa ilalim ng panukalang 2027 national budget ay kailangan may kaukulang certification mula sa Regional at Local Development Council at sa mga apektadong LGU. Ayon kay Secretary Dizon, mahalaga ang pagbabagong ito dahil may mga pagkakataon noon na nauuna ang pagpapatupad ng proyekto bago lubusan nagkukonsulta ang mga lokal na bago sila nagkukonsulta sa mga lokal na pamahalaan. Sa bagong direksyon, nais ng DPWH na tiyaking makakaugnay ang mga proyekto mula barangay hanggang regional level. Magkabat muling binaha ang ilang lugar sa Luzon at Metro Manila dahil sa malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraan araw, lalo na nung Lunes, grabe, so lahat halos ang alalalim ng baha. Sinabi ni Secretary Dizon na may mga lugar din nakitaan ng positibong resulta matapos ayusin ang mga pumping station at navigational gate. Isa rito ang Kamanaba, area na binubuo ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ayon sa opisyal, mas mababa ang naaabot ng tubig baha sa ilang lugar at mas mabilis ding humupa ang baha kumpara sa mga nakaraan insidente. Para sa DPWS, patunay umano ito na gumagana ang mga flood control intervention kapag tama ang disenyo, lokasyon at koordinasyon ng mga proyekto. Nais ng kagawaran na gamitin ang mga epektibong modelo bilang gabay sa iba pang lugar na matinding na apektuhan ng pagbaha. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ay ang Espanya Boulevard sa Maynila, kung saan inaasahan sisimulan sa September 2026 ang isang drainage project. Mahigit 5 dekada na umano ang kasalukuyan drainage system sa lugar at hindi pa napapalitan, dahilan upang maging limitado
ang kapasidad nito sa pag-agos ng tubig ulan. Isasama rin sa panukalang 2027 budget ang mas malawak ng pagpapahusay sa drainage network sa paligid ng Espanya Boulevard at mga karatig distrito. Sa Quezon City naman, pinag-aaralan ng DPWH ang pagtatayo ng detention basin sa sitio Kaingin, Bukit sa Barangay Antonio Samson. Layunin nito pangsamantalang saluhin ang tubig baha bago ito dumaloy patungo sa San Juan River. Muling naging mahalaga ang ganitong flood retention strategy matapos umapaw ang San Juan River at nagdulot ito ng pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City. Balak din balikan ng pamahalaan ang ilang dating panukala para sa water impounding system sa Metro Manila, kabilang ang mga lugar sa Camp Aguinaldo sa Quezon City at Liwasang Bonifacio, Plaza Raha Soliman at Bustillos Market sa Maynila. Sa mga coastal municipality naman ng Bulacan, particular sa Hagonoy at Paumbong, nakikita kailangan ang karagdagan, dike at seawall upang mapigilan ang pagpasok ng tubig mula Manila Bay, lalo na kapag mataas ang tubig dagat at may high tide. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nakatagda rin makipag-ugnayan ang National Irrigation Administration o NIA sa DPWH para sa panukalang pagtatayo ng hindi bababa sa 2 malalaking dam na maaring makatulong sa pagkontrol ng tubig sa Pampanga River Basin. Ang ganitong mga proyekto ay nakikitang bahagi ng mas malawak na flood management strategy sa Central Luzon, kung saan mahalaga ang maayos na pagkontrol sa dami at bilis ng tubig na dumadaloy sa mga ilog at mabababang komunidad. Iginiit ng pamahalaan na hindi dapat umasa sa iisang uri lamang na flood control project. Sa halip, kailangan pasabay-sabayin ang pagpapalawag at rehabilitasyon ng drainage system, pagtatayo ng pumping station, detention at water impounding facilities, pagpapalakas ng mga dike at seawall, pangangalaga sa mga ilog at waterways, at mas maayos na urban planning. Kasunod nito na panibagong serye ng pagbaha na nagdulot ng pinamalakas sa southwest monsoon o mahabagat at makakasunod na tropical cyclone na nagdala ng matinding pag-ulan sa Western Luzon at ilang bahagi ng Visayas ngayong August 2026. Sa kabila ng mga reforma sa flood control program, aminado ang DPWH na malayo pa sa sapat ang kasalukuyang mga hakbang. Kaya naman, binigyan diin ni Secretary Dizon na ang mahalaga ay hindi lamang paramihin ang mga proyekto, kundi tiyakin ang bawat pondo ilalaan ay mapupunta sa mga proyekto may malinaw na epekto sa pagbabawas ng panganib sa baha. Ang bagong direksyon ng pamahalaan ay nakatuon sa isang holistic approach ng isang sistema hindi lamang naghihintay na dumating ang baha bago kumilos, kundi nagpaplano batay sa kabuang daloy ng tubig at sa pangmatagalang pangangailangan ng mga komunidad. Habang inamin ng pamahalaan na walang overnight solution sa problemang ilang dekada nang umiiral. Layunin nito pabilisin ang pagpapatupad ng mga tamang proyekto upang unting-unting mabawasan ang lawag, lalim at tagal ng pagbaha sa mga komunidad na paulit-ulit na naapektuhan ng malalakas na ulan. Kaya kahapon po, di ba, ang mga karamihan ay takot po lumabas. Karamihan din ay nag-cancel ng mga meetings. At syempre, di ba, yung iba naman ay naka-work from home. So, hindi na nila kailangan pumunta sa kanilang lalo sa mga gobyerno, na hindi na nila kailangan pumasok sa kanilang opisina, work from home. Dahil unang-una, para sa kanilang kaligtasan. Kasi meron area
na talagang malalim talaga ang tubig baha nila. So yung yesterday, yung karamihan ay naka-work from home, tapos yung mga public and private school, mga walang pasok, pero sa alternative learning naman sila, na nag-aaral pa rin. Pero iba pa rin kapag ang bata ay nandun sa eskwelahan face-to-face. Malaking pagkakaiba pag ang bata ay hindi po face-to-face at ang nakikita po, lalo na mga nasipagtapos na, marami ako nakakausap kapag yung during the COVID time, yung mga nakatapos during COVID time, yung 2 taon, malayo po ang kanilang tawag nito, galing. Kumbaga pagka ini-interview sila, kaya nilang okay sumagot. Pero sa actual practice, nakikita po nila talagang kulang po sa training. Kaya ngayon po, since may mga may ngayon sana po today, sana paambon-ambon lang. Wag na sanang malakas ang ulan. At alam po ninyo, dahil dito sa pangatlong linggo na to, dahil sa pag-ulan, meron naman isang positive naman na naidulot. Dahil before nung nag-start nung malalakas ang buhos ng ulan, 'di ba ang Angat Dam natin ay nasa 156 meters. Pero ngayon, based sa ngayong umaga August 20, base po sa alas 8 ng umaga, ang Angat Dam ay nasa 188.75 na. Ang laki ng itinaas. From 156, ngayon ay nasa 188.75. And then hanggang sa ito ay umabot sana ng 210 ang normal high water level na tubig. Pero ngayon ay nasa buwan ng August pa lang. So kasi ang mga bagyo dito sa Pilipinas kadalasan nasa umaabot pa to minsan up to November. Ang Ondoy dati ay September yun eh. So meron pang tayong may pag-asa pa na aabot pa tayo sa 210. Pero ngayong taon lang, first time na ganun kabilis. 'Di ba? Dati sabi natin first time na bumaba sa critical level, ang critical level ay 160. Ito ay bumaba hanggang 156. And then dahil dito sa malalakas na pag-ulan, ngayon ay imagine from 156 naging 188.75 na. So everyday po tinututukan ko po to. Kaya kabisado ko po to dahil before ay consultant po ako ng National Water Resources Board. Yan ay lagi nakatutok po talaga kami sa Angat Dam. Kasi yung siyempre ang Angat Dam ay nagsiserve din po dito sa Manila Water, Maynila. Yun. Kaya sila po ay kasama din po sa nakatutok din po. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Naway ay may napulot kayong kaalaman na maaari ninyo magamit para sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ang susi sa maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may mga katanungan, suggestion o nais ipaabot na concern, patuloy lamang kayo makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng ating mga official social media accounts. At ako pa rin si Dr. Hilda Ong. Ang serbisyo ay mabilis, maasahan, at may malasakit. Hanggang sa muli pagsasama natin dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga pala kay Tristan Gulay. Tristan Wyatt Gulay at kay Ma'am Elsa Cerilio Jodeta na sa Legazpi City ngayon. At kay Angelo Redago. Good morning po. Kaya muli po, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Bye!
Serbisyo publiko with Dr. Hilda O. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatag ng puso. Incredible. Serbisyo publiko ang programang tunay na serbisyo publiko